Hindi lang ho ako ang naghahanap, mga kababayan, hindi lang ho ako ang nagtatanong kung nagtago ba si Bato de la Rosa, pati ho media, mga bossing. Nasaan daw po si Bato de la Rosa? Sabi ng mga media. Meron akong isang nakitang media doon sa opisina niya sa Senado, kinatok pa yung opisina niya. Wala doon si Bato de la Rosa. So ngayon, ito, sumagot na daw ho, mga kababayan. Nandito lang ako. Hmm. Nandito lang ako sa bundok ng Tamayong. Ay, hindi. Kaya ano pala yun? Kay Buloyski pala yun, yung Tamayong. Oh. Nandito lang ako sa mga bundok ng Mindanao. Hmm. Mahirap hanagilapin yan, ano? Mukhang madaming botante doon Bato de la Rosa denies hiding ahead of ICC arrest warrant. Si Bato na ba yung pinapahuli? Hindi pa naman Oh, tingnan mo si Inday Sara Duterte. Malakas pa ang loob. Bakit to, mga bossing? Kasi 'di ba naalala nyo yung sinabi ni dating Senador Trillanes? First batch si Digong. Si Digong lang talaga ang naaresto, mga kababayan. 'Di ba? Si Digong lang ang naaresto. Meron siya sinabi, second batch si Bato de la Rosa, Bungo at yung ibang mga sila Albayalde. O, 'di ba? Wala pa naman. Kaya lang ito talagang medyo mapapadali yan, Bato. Bakit? Kasi nakita nila, ganito lang pala ganito kabilis arestuhin yung first batch. Yung first batch, yun yung kumbaga mothership yun no? Kung naglalaro ako ng family computer dati, mothership yung first batch. Paano na kaya itong mga to? Yung mga amuyong ng first batch. Sige, labas mo na, ganun lang pala ang proseso. Huli na yan, baka isang linggo. Takot niya si Bato. Diba? Mapap. sabi, naalala ni Pocket Mart yung Mick Madi ni come on, Mr. Trillanes, Mick Madi. Sabi ni Banat Boy kanina, Boss Mark, ano yung tinype mo? Ano yung kinoment mong Mick Madi? Mga bandang kalagitnaan nung kanyang live. Sabi, make my day pala yun. Gigil kasi si Bato de la Rosa nung sinasabi, come on, Mr. Trillanes, make my day. Pusasan mo na ako. Yun po. Siyempre, kailangan, kung paano yung pagkakasabi, kailangan hawig na hawig po. Siyempre, Bato de la Rosa yun. Kapag ka sinabi kong kung paano yung, come on, Mr. Trillanes, make my day. Hindi po Bato de la Rosa, di ba? Kapag kayong talagang gayang-gaya po, nasa bundok daw. Sabi dito ni Bato de la Rosa, paano kaya to? Interview lang? Kasi kung nasa bundok, syempre, baka tinawagan, or yung phone patch, di ba, mga bossing? Senator Ronald Bato de la Rosa denied rumors, no? He had gone into hiding after he was not seen protecting former President Rodrigo Duterte. Napakaagang pagtatago nito kung sakali tingin ko naman totoo yung sinasabi niyang nangangampanya siya doon sa bundok-bundok po ng Mindanao no? When the latter was arrested for crime against humanity. Kinabahan, ganon? The Duterte loyal lieutenant was noticeably absent when Duterte arrived at the airport from Hong Kong before his arrest. And when Duterte was forced to go into the chartered plane and fly from Villamor Air Base to The Hague, the Netherlands, Tuesday night, wala din si Bato de la Rosa. Naku, maghahanap sa iyo ng kasagutan. Di ba? Maghahanap ng kasagutan sa iyo sila Kitty Duterte o sila Bungo. Si Bungo, buti pa si Bungo hindi iniiwan ni Bungo. Madaming pa-eme si Bungo. Na-interview si Bato de la Rosa, pero hindi yung one-on-one, di ba? Yung kumbaga telepono lang, ganon. Tama ba ako? Or telepono o kagaya nito, Zoom. Nandito ako sa lugar na kinaroroonan ko, tapos kausap ko si Banat Boy dito sa kabila. Naka-Zoom kami, ganon lang, di ba? Pero hindi yung one-on-one na harapan. Buti pa si Bungo, nandun, maghapon. May pa-eme pa, may dalang ambulansya.
Di ba? Susunduin ko po si dating Pangulong Duterte kasi po masama ang pakiramdam niyan. May dinadamdam po yan. Ito nga po, may dala akong ambulansya. Hindi na naisakay sa ambulansya. May pa-eme pa si Bongo, may dalang pizza, no? Request po to ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Inday Sara Duterte, wag daw kakain ng kahit ano, kahit sino ang magbigay. Oh. Kaya ho siguro hindi tinanggap yung pizza ni Bongo. Di ba? Oh. Biruin mo syempre anak yun. Anak yun, sasabihin ng anak, wag kang kakain ng kahit anong pagkain na galing sa iba o ibinigay sa iyo. Oh. Pagka ganun, may bilin. Kaya yung pizza, hindi ho nakarating. Mga kababayan, nandun lang sa labas. Pero, kahit hindi nakarating yun, Bongo, masarap ang kinakain nila doon sa loob. Nakapag-dinner pa nga kasama yung pamilya Sabi ni Ai Chang, daming fake videos na nag-people power na sila. Pinagmamasdang maigi video, ibang plug yung, ewan ko dyan sa mga yan. Siguro late yung ibang nagising o sadyang mga tamad lang talaga, no? Ganito, Roque, siguro naman napapakinggan mo ako kahit papaano. Dami ko ng content sa iyo no? Iba-ibang mga balita sa iyo na iko-content ka namin. Dito, for sure napapanood mo na, Roque. Dahil kagaya nung kunyari, galing sa ABS-CBN. Si Roque, ganito. Kita namin yung picture mo. Laging nakaganon. GMA, ganun din yata yung picture mo. Nakabuka yung bibig. Halos lahat nakabuka yung bunganga mo. Siguro narinig. Ganito, kung sakali na magpaplano kayo ng ganyang rally ulit. Okay. Kung sakali magpaplano kayo ng ganyang rally, online rally na lang. Bakit? Pag online rally, masisipag yung mga DDS. Ganon. Wag na yung mag-welcome rotonda tayo. Pumunta tayo sa EDSA. Walang pumupunta pagka ganun Online rally, tingnan nyo, ang bibilis pang pumindot niyang mga yan. No mga DDS. Kahapon, 7,000 yung nanonood dito. Pinapatawag sila pinapapunta sila ni Roque. Pinapapunta sila ni Maharlika doon sa EDSA. Ang ginawa ng mga DDS nila nandito sa atin, nakikinig. Di ba? Ang sabihin nyo sa susunod, eto na po, may online rally tayo. Malamang present lahat yan. Kaya lang mga kababayan, kapag ka online rally, pati po yung mga disgusto sa kanila, di ba Ma'am Maritel T? Pati ho yung mga disgusto sa kanila, nakakapasok. Di ba mo, may pinapatawag si Roque, eto po, magsasalita po, si Duterte kulong. Buti nakita ka mo nila Maharlika at nung ibang mga kasama nila. Uy, hindi, basher natin yan. Nahihinto. Di ba? Kailangan sasalain nyo. Mag-rally, alam nyo, yung pagrarally ninyo, pagtuunan nyo na lang ng pansin yung kandidatura ni Bato. Kasi kung yung online rally na gagawin nyo o hunger strike na gagawin ninyo, para pa din kay dating Pangulong Duterte, wala na magagawa yan. Nandoon na Nandoon na ang dating Pangulong Duterte. Ang talagang tanging magagawa nyo na lang dyan, ipagdasal ang dating Pangulong Duterte, no? Ihingin nyo sa poong may kapal na ma-acquit siya. Hindi, mahirap yon. Kasi natawag ng dating Pangulo na estupido. Yung taas, 'di ba? Kung makikipag-usap naman kayo kay Pope Francis, ipagdasal mo naman ang dating pangulo namin na ma-acquit siya. Nung nasa Pilipinas ako namura ako niyan kasi na-traffic lang yung mga Wala na. Wala pala. Walang pupuntahan. Yung rally ninyo, i-rally nyo na lang kay Bato de la Rosa. Ganyan na lang ang gawin nyo, no? I-rally ninyo kay Bato de la Rosa, ikampanya ninyo. 'Di ba, Cheryl Santa Maria at B. Pranzam?
baka sakaling manalo. O mga boss chief pa mo sir, nandito na si Cheryl Santa Maria, magpapaalam na ho ako ha. Hindi kasi ang haba na ng live natin. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Paalam mga kababayan.